O Okay. magtapos ka ng pag-aaral, Mm. magkolehiyo ka. Lalo yung mga sinasabi natin na Oh, wala ang ilaw. nag-brown out. Oo. Ang topic natin ngayon, diploma o Diskarte. diskarte? Asan ba yun? How do I go there? Just swipe it. Swipe. Yan There. na, very good. Finish your degree kasi that's your foot in the door. Pero yung degree mong yan, naku, hindi lang yan ang basihan ng success mo. Oh, baka yung mga kids so listening in or you're watching right now. Did these two sound like my parents? Oo. Eh, kaya nga. Yun na nga yun. Yun na nga yun. Pero kung nabuhay ka na sa diskarte, pilitin mong bumalik para magka-diploma. You can always go back to school and study again. Ay, Welcome sa Kwentuhang Magaan. Pero may laman. we'll be giving you our takes on issues and topics na napapanahon. Pero ito naman ay Ang akin lang. Hello. Okay, hi, I'm Roselle. I'm Eric. Ayan. Hello Philippines, hello world. Alam mo, speaking of world, medyo nag-reflect lang ako recently about people studying to go out into the real world. Oh, segue. Okay. 'Di ba? Like, you study, nag-aaral ka, Yeah. ang pinaka-goal mo is to be equipped with skills and Mhm. knowledge para pagdating sa tunay na mundo, sa totoong mundo, Sa totoong gulay, pag nakikipagbakbakan ka na, yes. Hindi kaya ka mo. mahuhuli. Hindi ka Diba? mahuhuli. Paano pag yung goal ng bata pumasa lang? Not enough of a goal. Not enough of a goal. Yeah. Kailangan you have to have a higher goal. Mhm. For me, ha? Of So, course. yan ang napag-usapan. Kung ang topic natin ngayon, maganda to, Mhm. diploma o Diskarte. diskarte. Right. Tempted akong mag-diskarte side. Okay, wait lang. Alam kong papunta ka na doon. Pero basahin ko muna to. Sige. Alright? Again, nahanap natin sa favorite na favorite ni Makoy na Read it. No, you read it from Reddit. Reddit. Yan. Ayan. We Okay. got it from Reddit. Thank you so much sa mga nagre-Reddit. You guys are a wealth of information. Okay. No college diploma, but 20 plus years of experience. Will it matter? Dude, 20 years plus. Hi, good evening. I'd like to ask for some advice regarding my father's situation. For context, my father is a college undergraduate. He reached up to fourth year but wasn't able to complete his degree due to 4 failed or incomplete subjects. Oh, Sounds apat lang. family. Sounds family ba? Yeah. Sige, go ahead. Baka naman sinulat to ni Jada. Baka anak ko yung sumulat. Despite this, he was able to build a solid career, starting as a promodizer at a local appliance center and eventually working his way up to sales manager over the course of 20 plus years. Mhm. He's been with his current company for more than a decade. Since he knew someone from the HR team, he was not required to submit a diploma when he was hired. Mm. So, nung nag-apply siya, dahil may kakilala siya dun sa loob, hindi na siya nagsubmit Oo. ng diploma. Now that he's planning to resign and is aiming for a higher position, especially in terms of salary, he's starting to have doubts about his chances due to the lack of a college diploma. He recently had an interview and it mainly focused on his experience. No questions were asked about his educational background. It went well and he received a job offer. Oh, congratulations, Daddy. And is given a list of documents needed, eto na, including diploma. Yan. Parang yung mag-a-apply ka ng valid ID pero kailangan mo ng valid ID. Yun na nga, di ba? We'd like to ask, number one, given his extensive experience, will the absence of a diploma affect his chances of being hired elsewhere? Two, do employers usually verify educational background with the university? Three, can he be honest about not finishing his degree and instead submit a copy of his TOR? And four, does anyone have examples of professionals in the Philippines who advanced without a degree and how did they do it? So, isa-isahin to. Ano yung question number 1? Given his extensive experience, will the absence of a diploma affect his chances of being hired elsewhere? Honestly, dapat no. Pero may dapat. Bakit? Oo. Bakit Kasi nilagyan may na dapat? sistema eh. Okay. Yun yung sistema. Pwede nating sabihin bulok or hindi. Aha. Pero may sistema tayong sinusunod. Okay. So yun yung sistema. The system would want you to have a degree A degree. for you to Okay. be able to advance. Okay. Para makakuha ka ng magandang trabaho, magandang posisyon, Right. magandang sweldo. May sistema.
So, Pero kailangan, dapat, no. sana hindi. Sana hindi. Hindi, pero there are some professions where I would really want someone to have a diploma. For instance, kung doktor to. Oh yes, Siyempre, of course. kailangan, Oo di naman, ba? oo naman, oo naman. Kung ito yung inhinyero na gumawa Pero ng yan, bridge. siguro case-to-case basis or Oo. sabi nga ng iba, base-to-base Basic cases. Oo. Okay, may isa pa raw kwento bago natin isa-isahin yung mga tanong Sige, go, dito. go. Sige, bigay ko sa'yo yung isang story kasi, yan, Okay, for you. let's read it from Reddit. Yan, ang tito nun. Siyempre, ako pa. Okay. Okay. Headliner, ang kanyang title, Any Non-Degree Holders Here? First time posting in Reddit. I'm a non-degree holder and I think it's my ultimate inferior weakness. Mhm. Minsan naiisip ko na may patutunguhan ba ako sa 2 years na college lang ang tinapos ko. I was never good at academics too. Isa pa, mas naramdaman ko yung drive at enthusiasm ko sa trabaho kaysa sa pag-aaral. Medyo maganda naman yung mga performance reviews and feedback sa akin ng mga naging boss and colleagues ko. Most of the time, outstanding ang grade ko sa appraisals. Pero feeling ko hirap na hirap akong umangat pati sahod ko. Madalas biniblame ko na lang sarili ko kasi di ako nakapagtapos ng 4-year course kaya hanggang dun lang talaga ang maaabot ko. Ako lang ba ganito? May pag-asa bang ma-recognize skills ko o talagang ma-achieve ko lang yung gusto ko kung mag-start ako ng fresh with proper academic achievements na tingin ko mahina at mahihirapan naman ako? Okay. Yun. So, ito na yung diploma versus discarte debate. Yes. Umpisahan natin dun sa kaninang tanong, na kung Asan ba yun? How do I go there? just swipe it. Swipe. Yan. There. Very good. Okay. Okay, tingnan mo. Dun sa first question, para sa akin, tulad ng sabi mo, Eric, sistema yan. There's a Mhm. system. So, syempre, we've always heard from our parents, di ba, yung kailangan magtapos ka ng pag-aaral Yes. para maganda trabaho mo. Bata ka palang condition kang isipin na you need a degree to be able to advance professionally. Lalo na dun sa mga hindi gaanong mayayaman, sabihin natin, na laging nire-remind sa atin, edukasyon lang maipamamana ko sa iyo. Iyon na nga. Kaya tapusin mo yung Tapusin mo pag-aaral. pag-aaral. Kasi nga, as a parent, and parent ako, you're a parent too, we're equipping our child with skills na pag nawala na tayo sa mundong to, kaya nilang tumayo sa sarili na ng paa. Yes. Kumbaga, lalo na kung tama ka, wala kang maiiwan ng malaking kayamanan na o negosyo na bubuhayin Diba? ng anak mo Parang- sarili niya. Hindi enough if I leave them like 11 hectares of land. Oo. Yun lang kaya kong ibigay. Oo nga 11 hectares. Kala ko man lang 12 ang iiwan mo. Hindi. Okay. Pero diba? Yes. I guess they get the point, diba? They get Mm-mm. the point. Doon. Sistema yan. Sistema. But may sinabi ka rin kanina eh. Sabi mo dapat hindi. Dapat sana hindi. Okay. Kasi Go. yung tanong niya, given his extensive experience, will the absence of a diploma affect his chances of being hired elsewhere? I mean, veterano ka na eh. For example, Yeah. let's say sino ba ang veteran ngayon na? Si Steph Curry, Okay. the Golden State Warriors. Let's say, with his extensive experience, with his rings, Yes. ilang beses na nag-champion, nag-MVP, whatnot, wala siyang problema kung lilipat siya ng ibang team. Sweldo lang pag-uusapan dun. Kasi experience ang basehan. Yes, experience yung basehan eh. Bakit yung tatay niya parang medyo dehado kasi walang diploma? Ayun na nga. Kasi Diba? merong Sabihin ibang... naman nila, parang, uy, magkaiba yan, basketball tsaka trabaho. Pero hindi. Kung experience yung pag-uusapan natin, dapat may similarities din ng pag-a-apply. Diba? Oo. And ako naman, I'd like to think, may mga kumpanya na talagang titingnan nila yung experience mo. Mhm. Minsan, they're even willing to look past the fact na Yes. hindi ka graduate ng college. Kasi Yes. pag nakita nila, uy, una, ang husay nito. Pangalawa, ang dami na niyang experience. Ang galing, Mhm. yung bit-bit niyang experience. Perfect siya for the role. Pero, hindi nawawala yung fact na pagka nag-uumpisa ka at nag-a-apply ka, kapag undergrad ka, Mhm. kumbaga yung playing field, tayong dalawa. Ako, graduate, Yeah. ikaw, hindi. Tapos meron tayong ina-apply ang posisyon. Sa papel pa lang, medyo may konting angat itong si nakagraduate. Mhm. Na nakakalungkot din. Kasi baka naman the skills of this other person, mas maganda, mas madiskarte. Oo, correct. Mas mahusay mag-isip, mas Oo. masipag. Diba? Paniguradong mas madiskarte yun kasi hindi nga siya graduate. Dumiskarte lang siya Dumiskarte eh. lang siya all throughout. Pero tapos maalala ko lang din, di ba? Have you ever watched Suits? Suits, yes. Di ba? Yes. Mike Ross, is Oo. really a lawyer. Oh, he wasn't a lawyer. Diba? Pero, kita mo yung
Oo, magaling siya eh. Magaling siya. Madiskarte. Tapos, nung kinakailangan na niyang talagang lumipat, di ba? There was a point in the series, kailangan niya maghanap ng ibang firm. Oo. So, walang magte-take on sa'yo kasi hindi ka naman talaga lawyer. Wala Oo. kang diploma, wala kang degree sa Oo, law. wala kang degree. Pero Diba? alam mo siguro dito din natin nakikita yung difference between someone who is book smart versus street smart. Street smart. Ako, Yeah. I'd like to think, maganda yung meron kang union of the two. Hindi ka pwedeng book smart lang. Yung alam mo lang yung mga teorya, matalino ka, Mhm. nag-top ka sa school, pero yung diskarte mo mahina naman. Yeah. Kinuha kitang empleyado, meron akong pinapasubmit sa'yo, hindi mo magawa, hindi ka gumagawa ng, yung kumbaga, you don't act on your own initiative, wala kang diskarte sa katawan, kasi hinihintay mong i-feed ko sa'yo. Mali yun. Mahirap yun. Pero hindi ko rin naman sinasabing kailangan puro street smart lang. Kasi may value ang edukasyon eh. May Yes. dahilan kung bakit Yes. kailangan mo mag-aral. May dahilan kung bakit kailangan pinagdaanan mo muna Mhm. yung mga subjects na yon for you to be able to apply it doon Yes. sa trabaho mo. Diba? And sometimes even the very discipline of finishing a task. Kung natapos mo yung pag-aaral mo, ibig sabihin, Wow. Parang gusto ko man. Kung Kung natapos ko ang aking pag-aaral. hindi, mamaya let's go into the personal stuff, Yeah, di ba? Kasi ako, I'll be very open. Ako, nagtapos ako. Hindi ko nagamit yung kurso ko. Mhm. Kasi ang course ko noon sa UP was Development Studies. So dapat Okay. nasa World Health Org ako, Yan, nasa yan. UN, Yan. UNICEF. UNICEF, Hindi, naging DJ ako sa radyo eh. Anong kinalaman nun doon? Nung bata ako, nire-record ko lang yung boses ko. Hello. Tapos diba? Tapos dami nagsasabi sa akin, yung boses mo parang, the number you dialed, diba, is under repair. So, doon naman ako napunta. Doon pala yung calling mo yun eh. yung calling Oo. ko. Ba't pa ako nag-aral? But then, now that I go back and look at it, yung pag-aaral ko, it informed me about so many things na naa-apply ko sa trabaho ko. Mhm. It also gave me the discipline. Pero, hindi siya end-all, be-all kung bakit mo kukunin ng isang tao kasi marami ring nag-succeed kahit hindi nakapagtapos. Na Yes. ang husay nila iba. Iba yung husay Sa nila. iba't ibang fields. Pero there are specialized fields na kailangan talaga graduate. Binanggit mo kanina, mga doktor. Oo. Kailangan talaga. Magpapa-opera ka ba? Oo. Doon sa hindi nagtapos? Diba? Kahit nga siguro magpabutas ng tenga. I mean, being a doctor, I mean, it requires a special kind of education talaga. Yes. Diba? Yung gumawa ng mga tulay, Engineers. engineers, di ba? So, Hindi kita mo. ginamit sa tama. Yeah. Di ba? Yung mga engineer na yan. Oo. Hindi Tapos ginawa pati niyo pag-aaral lawyers. nyo. Pati law. Yun nga, di ba? So- I mean, kukuha ka ba ng abogado mo para ipagtanggol ka for your murder, guna mo murder. For your case. For your case, di ba? Totoo. So, Kukuha ka ng, ng alam mong fraud or Mm. bogus na lawyer. exactly. So, parang there are certain fields na talagang you need a diploma Mhm. to be able to be certified and a professional in that field. Ideally, lahat dapat may degree. May Lahat. degree. Yeah. Oo. Ideally. In a perfect, world. Okay. Pero life happens. Yes. Minsan, yung pamilya, kinulang ng pera, kailangan na magtrabaho. Mhm. So, nag-enjoy na ako sa trabaho, hindi na ako nakabalik sa pag-aaral. And that's what exactly happened to me. Okay, sige nga, life So, story mo. Kung natapos Kung ko. natapos ko ang aking pag-aaral. Hindi, ano yun eh. I was in my second year sa third year. Okay. Pangalawang taon ko sa third year. Love na love mo yung third year, ha? Oo. Enjoy na enjoy mo. Oo. Yung pagiging junior. Yung Math 1101 nga, ginawa ko Math 3303. Yun na nga. Ayun. So, I was in my second year of kasi, unting units na lang kinukuha ko nun. Aha. Sabihin nating financially challenged kami Mm. dati. So, I decided, sabi ko, I need to find something na pagkakakitaan. Okay. And I knew I could speak. I knew I could talk in front of people, in front of a mic. And Right. matagal ko na rin pangarap na mag-DJ, mag-radyo. Aha. High school pa lang, gusto ko nang pasukin talaga yan. So, I decided na, sige, tingnan natin. Mhm. So, kagaya nung example natin kanina, yung binasa natin na yung, ano ba yun, yung may kakilala sa Sa loob. loob. sa Yung daddy HR, niya, yung yeah. daddy niya, hindi na hininga ng diploma. In my case naman, I readily told everyone na estudyante po ako. Aha. I'm still studying, but I want to give it a try. Okay. So I sent my demo tape. Tape Mhm. talaga. Tape. Oh, Alam nako. niyo pa ba yung tape?
Okay. So I sent my demo tape. Nagpakita din ako personally. Dito na yun, ABS-CBN na yun. So, interviews, 6 months passed, walang tawag. And then eventually, may tumawag. Mhm. Eric, ABS-CBN to. Takot pa ako. Bakit ako tinatawagan ng ABS? Mhm. And then yun na pala yun. Pinagtitrain na nila ako. And then, yun na yun. And look where it got you. From that point until now. Yun na nga. Look, kung if this company did not give you a chance, and thank you ABS-CBN for doing that. Oh yeah. They gave you a chance despite you not passing or not Hindi pa ako graduate. hindi ka pa graduate. Oo. And doon mo na build yung experience mo. In that sense, you were very lucky. Pero hindi ka rin naman magtatagal dito kung hindi ka matalino at madiskarte at Mhm. disiplinado. So doon papasok ko, sinabi mo kanina na dapat union ng dalawa. Exactly. Kasi pwede namang puro diskarte ka sa katawan, pero hindi ka naman mahusay mag-isip, Mhm. 'di ba? Kailangan 'yan. Then after being awarded last year, November Wow, last year, congrats. binigyan na po ako ng 25-year award. Uy, So, saya. Doon ko na-realize, well, teka lang. Actually, hindi nga lang 25, di ba? Nagkaroon pa ako ng lull. Mhm. So, give or take 1 or 2 years. Pero, fact is, after being with the company for a very long time, na-realize ko, teka lang, gusto ko ng degree ko eh. Gusto ko ng diploma ko eh. Yes. So, What were you taking if you I was taking up communication arts. Okay, so com-arts ka. Sa UST. So ngayon, tatapusin ko na siya talaga. Wow. Gusto ko mag-enroll ulit. And I'll be enrolling. not because gusto mo maghanap ng iba pang trabaho. Hindi. I just want to have that diploma na nakasabit sa bahay. Sasabit ko sa bahay ng nanay ko actually. Ito wala Wow. na yung nanay ko. Dahil gusto mo yung feeling na gusto mong may Yeah. na-accomplish ka. Ma, nagtapos ako. Oh, I'm sure from Ganun. heaven narinig Oo. ni tita. Diba? Diba? And it's something important din para sa akin. Mhm. To set an example din for my kids, my daughters. Mhm. Na parang, sige, kahit accomplished na yan si Papa, ang dami nang nagawa, ang dami na niyang narating Mhm. with this chosen field, he still chose to go back to To school. something na unfinished eh. Mhm. So, kailangan kong tapusin yan. Alam mo, dadagdagan ko yung sinabi mo, Eric eh. Like, if gusto mong balikan yung school will always be there. Hindi ibig sabihin magbulakbul ka ngayon para balikan mo siya. Hindi ganon. Ang akin lang, parang kung kunyari hindi ka nakapagtapos and you're now working and you want to go back, it's okay. You can always go back. Yeah. Pag mas may oras ka na, mas may pera ka na. Alam mo, there are so many different factors for a person to stop going to school. Aside from yung nagloko lang. Mhm. Pwedeng maaga silang nagpamilya. No choice, 'di ba? Maagang nagpamilya, kinailangan magtrabaho, pwedeng naghirap yung pamilya, they needed to work. Sometimes it's a death in the family. Alam mo, yan na naman ako sa mga kakilala ko. Mga friends mo. Mga friends ko. Okay. May kakilala ko, literal, kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral, hindi dahil wala silang pera, kundi wala na yung parehong parents nila. Mhm. So kinailangan niyang tumayong magulang sa kanyang mga kapatid. And he couldn't do it if he was in school. Kasi meron silang tindahan nun eh. So kinailangan Kailangan niyang tauhan yun. tauhan yung tindahan, bantayan na yung mga bata, siguraduhin yung mga kapatid niya makakapasok. So lahat sila naging mga profesional. Except for him. Except for him. But he did the ultimate sacrifice. For them, di ba? And I'm sure, di ba, Well appreciated naman sana. dapat lang. Si Oo. kuya, nag-sacrifice Diba? para sa kanila. Now, there's so many reasons. And that, kwento ng mga kababayan natin yan. Marami. Maraming ganyan. Sadly, lalo dito sa atin, kasi, hindi naman, talagang hindi ganun kaalwan ng buhay ng mas nakararami. Mm-mm. Di ba? Mas sabi nga, inverted triangle pa rin eh. Oo. Yung mga nasa tuktok, yung mas maliit na porsyento ng mga tao, di ba? Sila ang Oo. marami. Oo, Mas may pera. mas may pera, pero kukunti lang sila. Mm-mm. So, sad fact remains na maraming hindi nakakatapos for reasons na wala silang control over. Exactly. Diba? At dudugtungan ko din yan. Maraming hindi nakakatapos, pero maraming naging successful pa rin. Yes. So there are different, masasabi kong different versions of success, Mhm. different meanings of success. Some people have businesses. They build businesses. Dahil nga, walang mag-employ sa kanila, Mhm. nagnegosyo Gawa ko negosyo. sila. Gawa Oo. ko negosyo, di ba? Pwede naman. Actually, marami akong napanood na sa may puhunan. Oh. Di ba? Sa programa ni Tita Karen. Ni Tita Karen. Ni Ate Karen. Ayan. Karen. May puhunan.
makikita mo dun eh. Mm. Majority dun sa mga nai-interview nila, hindi nakatapos. Oh, tapos isipin nila, magnenegosyo sila. And yun na, lumago. Lumago Lumago. na lumago yung negosyo. Oo. Diba? So, Pero advice ko pa rin is, ako, I think if you have the chance and if you have the means, ibig Yan. sabihin, may kakayahan ka, may oras ka, may Ganito na pera lang, naman. if you have been blessed with Yes. those, Yes. you have the means, you have the capability, the time, The time. wag mong sayangin. Yes. Kasi pinaghirapan ng magulang mo yan eh. Yes. And binigay ng Diyos to sa'yo yung kapasidad na makapag-aral ka. Kasi ang daming gustong mag-aral. Pero hindi kaya. Exactly. Oh, baka yung mga kids tuloy, the young ones who are listening in or you're watching right now. Right. What? These two sound like my parents. Oo. Eh, kaya nga, Yun na nga yun. yun na nga yun. Siguro naman kung nandiyan ka pa rin, nanonood din, nakikinig pa rin. I guess, you're thinking na, okay, they make sense. Oo, pero And we will repeat this over and over again. Yung mga salita na naririnig mo rin sa mga magulang mo. hindi, kasi Diba? ganito lang yan. Ikaw ngayon, nagtatrabaho ka sa ABS-CBN. Swinerte kang nakapasok ka. Yes. But now you are the one hiring. Kapag may Mhm. opening sa MOR Entertainment, Mhm. for your division, ikaw ang tinatawagan ng boss mo. Eric, tingnan mo kung sinong Yes, mga yes. lulusot. Sinong nakakalusot? I'm sure sasabihin mo sa akin, more often than not, kailangan nakapagtapos. Yeah. Kasi requirement na ng kumpanya eh. 'Di ba? Yun na nga. Dun pa lang, dihado ka na. 'Di ba kung hindi ka nagtapos yung, oops, teka lang, required. Go to any LinkedIn post job opening. Bachelor's degree, 'di ba? Yeah. Bachelor's degree. Pero minsan may nilalagay, bachelor's degree or 5 years equivalent experience. Yan ang sasagot dun sa Yes. question ng ating naghumihingi ng advice. Tama, if you have the experience. But sometimes, chicken and egg siya. How do you get the experience kung ayaw kang kunin ng kumpanya na yan dahil wala kang degree? Dahil wala kang degree. 'Di ba? So, for me, if anyone was going to ask for my advice, finish your degree kasi that's your foot in the door. Pero yung degree mong yan, naku, maraming ganito. Hindi lang yan ang basihan ng Mhm. success mo. Kasi Mhm. meron dyan, matalino nga, galing nga sa premiadong school, Cum laude pa nga eh. cum laude, premiadong institusyon. Pero pagkatrabaho mo naman, wow, good luck naman, wala na. Oo. 'Di ba? You Like a can't... real life story. Exactly. Yung si Vicky, my wife, meron siyang mga batang office mates Mm. who are supposedly cum laudes. Pero, Nagtataka sila kung paano napunta sa kanila. ba't ang petics mo? Oo, ganun. Porkit nagtrabaho ka ng maigi sa school, doesn't mean na it carries over to work. Doon pumapasok yung diskarte. Yeah. You can't rest on that na, graduate ako sa gantong school, top 4 university ako. Yeah. Pero pagdating naman sa trabaho, wow. Top 4, UP, NC. Yan, diba? Yung mga ganun tanungan pa Oo eh. eh. UAP school or NCAA school? Oh, 'di ba? Wag ganon. Whatever. 'Di ba? And to think itong edukasyon mo, nakuha mo siya, biniyayaan ka na makatapos doon. Mhm. Pantayan mo ng sipag at trabaho. Speaking of education, nakakalungkot din lang na maraming hindi nakakapagtapos hindi lang dahil, pero ito nakakadagdag din sa problema. Yung sistema ng edukasyon natin, di ba supposedly K-12 siya? Yeah. You're supposed to be equipped with skills pag Mhm. nagtapos ka ng grade 11 and grade 12. Yes. Kunyari, nag-ano ka. Ay, nako. I know where you're pointing. Di Pero ba? sige, Kunyari, tuloy mo. Kasi nga, di ba, may recent na lumabas na na study wherein, kung tama yung pagkakaintindi ko, only 4, as in 4, 1, 2, 3, 4, out of 1,000 grade 12 students are actually competent enough or has the basic competencies Mhm. For to be work. able to advance to the next level, either work or college. Kasi 'di ba, ang whole idea naman ng K-12 is once makatapos ka ng grade 12, competent ka na dapat enough Para to apply for work. to apply for work. Yes. So, sabihin natin, kinuha mong track is humanities, tas meron kang communications, dapat nakakatrabaho ka na sa ganito. Yes, kaya mo nang magsulat, Oo. kaya mo nang mag-copyright or kung ano man, 'di ba? Kasi nga alam ng isa sa mga dahilan kung parang dinedefend ko tuloy yung K-12 pero hindi. I've read Mhm. stuff about K-12. It was supposed to help alleviate yung hirap ng mga magulang na magpaaral ng kolehiyo. Yun na nga. Di ba? Kasi mahal yung college education eh. Kahit saan mo Exactly. naman talaga, kanino mo itanong,
mahal magpaaral ng college. Exactly. Diba? Minsan nga mahal magpaaral, period. Oo. Pero more so for college. Mhm. So, yun nga, if our educational system does not equip you enough, paano pa kaya kung hindi ka nagtapos? 'Di ba? Oo. Paano kung hindi ka nagtapos? And hindi naman namin, ako, I really feel, this is close to my heart because I know so many people I love, Mhm. people who are close and dear to my heart, na hindi nakapagtapos. Pero naging successful sila because they worked hard. Yeah. Hindi naman Yeah. siya end all and be all, pero as a parent and as a professional, nakikita ko yung sobrang value niya. Mhm. Yun ang para sa akin. So ang akin lang, diskarte o diploma, kung kaya mo namang pareho, bakit hindi? Sana pareho mong makuha. Ayan. So, may babalikan lang ako dito, Rosella. Sige lang, go. Yung question number 2 kanina, kasi ito gusto ko talagang i-stress. Parang meron siyang gustong gawing illegal kasi. Sabi, Alam do ko yan. employers usually verify educational background with the university? Yes, they do. Oo, tapos yung sumunod niyang pangatlo dyan, Can he be honest about not finishing his degree? yes, you can be honest. Oh. You should be honest about Huwag not na kayong finishing your magsinungaling Oo. dahil mas lalala. Totoo. Diba? Mas malalagay ka sa alanganin na sitwasyon. Merong naalala ko yung isang, hindi ko napapangalanan, pero dati rin dito sa Manila Radio Division. Naalala mo yung MRD days? Yes, MRD days. Oo. Meron tayong staff noon na assigned both FM and AM. Mga isang taon na siya nagtatrabaho and then bigla siya nawala. Dahil? Kasi pala, naungkat na he submitted fake documents. Wow, fake So, diploma. fake Yung galing diploma. recto. Fake transcript. Oh, So, no choice. Talagang, tas for life, banned ka sa kumpanya. yun na nga. Sayang. Oo, sayang. Kung magaling sana siya, Magaling. masipag, di Oo. ba? Huwag ganun. Di ba? So, ayun. Ang akin lang, diploma o diskarte, ako kasi living example ng diskarte. Mhm. Pero kung nabuhay ka na sa diskarte, pilitin mong bumalik para magka-diploma. Oh, ganda nun. Alright, para sa akin, ang akin lang, sinabi ko na nga kanina, bakit hindi pareho mong kunin? Diploma at diskarte. Hanggang sa muli po mga kaibigan, mga kapamilya, ayan, mga kapatid, kapuso, lahat kayo. Oh, comment lang kayo, mga kasali. Ayan. Comment and then please share the podcast to all your friends. Marami na tayong mga episodes na dumaan and you can rewatch them, re-listen to them. And we're so thankful for your support. Maraming salamat doon sa mga nagme-message sa tuloy lang amin. po. Thank you. Maraming salamat. So, hanggang sa muli. Ako po si Eric Ako si Rosel. at ito naman ang Ang Akin akin Lang. lang.